Hello guys, what's up today? And this afternoon we are here in the rooftop container garden. And today we have another activity. Tayo po ay mag-assemble ng wooden rocket stove para makatipid po tayo sa paggamit ng gas at napakamahal ng gas ngayon. Kaya gagawa po tayo ng wooden rocket stove na ang fuel po natin ay mga sanga ng kahoy o mga lumang kahoy para sa pagluluto natin or pag-iinit ng tubig o ano pa man na ating lulutuin. So, be with me for a few minutes at ipapakita ko na po sa inyo yung aking naumpisahan na mga modules na assemble na rin at malapit nang matapos sa araw na ito. Okay, and again, this is the Urban Plant Grower with you. Wishing you a good day, good morning, good afternoon, and good evening. Hoping na nasa mabuti kayong kalagayan and always in good health. So be with me for a few minutes at pupuntahan na po natin yung aking naumpisahan na ina-assemble na wooden rocket stove. Okay, let's go! So guys, kung makikita nyo po, itong paa ng aking ginawang portable or movable rocket stove unit ay mayroon na siyang paa na may gulong. Ayan o. Ito po ay kinuha ko at nireuse yung computer chair na luma at nasira na yung kanyang upuan at kinuha ko po yung roller, yung kanyang paa na umiikot at may gulong at 5 po yung kanyang paa na may gulong at magagamit natin na maging holder ng ating gagawing rocket stove. At na-assemble ko na rin yung itong semento na ito na-mix kong semento saka buhangin at nilagay ko rito sa plangganang maliit. Nilagyan ko ng plastic muna, saka ko nilagay dyan at binuhusan ng semento at buhangin. At ayan, at mayroon siyang butas dito sa loob para ma-connect ko yung kanyang itong lalagyan, yung kanyang holder. So okay na, so na-assemble na natin. Nagawa ko na ito in last 4 days, kaya naisalpak na natin at tuyo na siya. Sa pamamagitan ng small plastic basin, dito ko siya hinulma. Kaya yan, magkaparehas sila halos ng sukat. Kung susukat natin yan, parehas talaga sila. So dito ko na niya inassemble. So hindi nyo na nakita yung mixing process, pero ayan na yung kanyang naging resulta. Okay? Tapos, nabuo ko na rin yung isang module din na ipapatong natin yung actually ito yung paglalagay ng mga gatong fuel chamber, kaya mayroon siyang plastic para pag nahulma ay mayroon siyang sliding portion na dito ipapasok yung mga panggatong kabilaan. So kabilaan niyaan. Tapos doon sa ilalim nalagyan na rin po natin ng mga bakal na bali ito yung filter ng mga ash, yung mga abo na mahuhulog na lang doon sa ash chamber sa ilalim para hindi masuffocate yung ating mga gatong at patuloy na maglalagablab yung apoy. So kaya yon, mayroon siyang mga bakal na maliliit at nilagay natin dyan para maging screener siya ng mga abo at hindi rin mahulog yung ating mga gatong. So nabuo na po yung ating ash chamber saka yung fuel chamber ng ating rocket stove unit. Okay? So, itong dalawang unit, yung ating fuel chamber saka yung ash chamber, a few days ago nabuo na natin at yan nagmix ako ng semento at buhangin at pinorma na natin yan. May hulma na. At ito nga yung kanyang butas na paglalagyan ng ating gatong para mag-slide papunta doon sa loob. So, yung abo naman na ay mahuhulog dito sa mga bakal na mapupunta doon sa ash chamber sa baba. So dalawang unit ito, isang fuel chamber saka ash chamber. Na itong dalawang ito ay ipapatong natin dito para mabuo at meron pa tayong isang chamber na pag ipapatong ulit yung pang-apat, bali yung paglulutuan na ng ating paglalagyan ng ating cooking utensil. Okay? So gamit ang kutsilyo ay aalisin na natin yung circular na yero dito para ma-release na natin yung maalis na rin natin yung mga foam na nakalagay. So alisin na natin. Tanggalin lang naman dito yun. Yan, may pincher rito, pwede nating alisin. Ayan, natanggal na. So ayan
Tanggal na yung circular na form na ginawa natin, yero, para maghulma ng ikot na semento. Ayan. May mga foam dito na nilagay ako para may butas at pasukan ng hangin papuntang loob. Okay? Yan, pwede na nating alisin. Ayan, alis na. So, mayroon siyang butas dito na daanan ng hangin papuntang loob. At meron din dito sa kabila. Yan. Kabilaan siya. Yan. Bali, dalawa na. Ayusin natin yung daanan niya. Yan. So yan, dalawa yung natanggal ko, kaya may butas na siya dito. Ikutin natin para makita. Ayan. So, may butas dito, may butas sa kabila. Dito papasok yung hangin para sa supply ng oxygen papuntang loob. Para lalong maglagablab yung ating fuel.